Structures are everywhere from the house you live into the bridges you cross. Studying structural design provides students with the knowledge to share and create the physical world we inhabit. It's about turning dreams to tangible, safe, and functional spaces. Structural studies aren't just about pins and columns. It's a puzzle-solving adventure. Students develop critical thinking and problem-solving skills, tackling challenges like load distribution, material selection, and environmental factors. These skills are applicable in various aspects of life and career. Structural design is like the backbone of any building. It's an invisible force that keeps everything standing tall and strong. From skyscrapers to bridges, understanding the principle of structural design is crucial. But where does it all begin? Hello mga ka-archi! Today, we're diving into the world of structure design, gaining insight from an architect. But before that, let me introduce to you my team. First, this is Patricia. What the fuck? And this is Micah. Oh my. Uy, Kelly! Uy! Tara na! Okay na? Stop! Uy, Jessica! Kompleto na ba tayo? Oo! Lilipad na ang aming team! Uy, stop pa! So hi guys, kasalukuyan po kaming nandito ngayon sa Wicked Denison para dibutin po yung isa sa proyekto ng makakasama po nating architect ngayon. Makakasama po natin ngayon ay si Architect Hill Ulete upang bigyan po tayo ng karagdagang kaalaman kung paano yung proseso ng pagtatayo ng isang magandang hapon po. Architect, gano'n po ba kalaki yung lote ng proyekto nito? Ito, consist ito ng apat na lot, 200 square meter each lang. Bali, ang total ng floor area ng lot area ng is 800 square meter. And yung kabuuan ng project natin is nagtototal siya ng 1,200 square meter yung project. Nasa ilang percent na po yung natapos? So as of now, nasa 25% completion na tayo. Architect, gaano po ba kahalaga yung soil testing bago simulan yung isang? Ayun, para sagutin natin yung tanong mo na yan, hatiin natin siya sa tatlo. Una, yung kung bakit tayo nangangailangan ng soil testing. Ngayon, nire-require kasi tayo ng city building official sa munisipyo bago tayo makakuha ng building permit. Pag nagko-construct tayo ng 3-story and above o 2-story, depende sa code na sinusunod nila doon. Halimbawa, kung sinusunod nila is National Building Code of the Philippines, 3-story and above yung nire-require nila para magkaroon ka ng testing for soil bearing capacity. Ngayon, kung sinusunod naman nila is NSCP o yung National Civil Code of the Philippines, nire-require naman tayo for 2-story na structures. Yeah. Tapos pwede pa tayong matulungan ni Architect Mario sa further na mga discussion natin regarding sa soil bearing capacity. Saan nga ba ginagamit yung testing na soil testing na result? Kapag kasi dumating yun, pag lumabas na yung result ng soil test mo, doon ang magiging basis ng engineer kung gaano kalaki yung mga magiging footing nila, column footing nila, kung ano yung mga bakal na gagamitin, yung spacing ng mga lateral ties, at kung gaano kalalim yung mga foundation natin. Mahalaga kasi yun kasi yun yung pinaka hahawak sa structure. Baga hindi mo matatayo yan kung wala yung soil testing result. Idagdag ko ba, no? Sa soil boring test kasi, maraming factors tayong kinoconsider dyan para makapag-design ng substructure na yung foundation niya. Unang-una yung type of soil na nangyayari. Tapos yung soil bearing capacity. Yung soil bearing capacity, ito yung capacity ng soil para mag-receive ng pressure. Halimbawa, ang site mo kasi is mabuhangin, hindi siya design para mag-receive ng
heavy na loads. For example, itong building natin is situated siya dun sa medyo low-mid na lupa. Kaya na-design natin yung structure na ganito kataas. Architect, medyo hindi po kasi kami familiar sa substructure at saka sa superstructure. Pwede niyo po bang i-elaborate sa amin kung ano po yung kahibaan ng substructure sa superstructure? Okay. Madali lang yung question na yan. Actually, nag-sketch ako dito. Ito yung pinaka-base section ng isang simple house. Ang pinaka-substructure is nasa ibaba ng natural grade line. Consists of footing, wall footing, mga ganun. Then sa superstructure is yung nakikita natin gaya ng nakikita mo ngayon sa site. Okay? Architect, punta naman po tayo sa construction method. Ano po ba yung disadvantage at advantage po ng reinforced concrete at steel construction? Ayun, very interesting question. So, mag-focus muna tayo dun sa advantages ng steel construction. Yung mga advantages ng steel construction kasi is, unang-una, mataas yung steel construction sa tensile strength. So, ito yung capacity ng isang bagay na mag-bend. So, ang unang advantage natin dyan is ideal siya sa mga earthquake na prone ng mga lugar, such as yung Philippines. Bakit natin nasabi na maganda yung steel construction? Kung mapapansin mo, yung steel, very flexible yan. Unlike dun sa concrete, is rigid kasi yan. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng medyo malakas na earthquake, ang tendency ng metal o ng steel, sumasabay siya sa earthquake. Kaya nasabi natin na yung tensile strength niya is napakaganda para sa mga earthquake prone na mga structure. Second, yung steel construction is mabilis siyang i-build pagdating sa mga small scale. Pero pag ang pinag-uusapan natin kasi is yung very large construction, halimbawa multi-story na condominium o yung mga office buildings, mas mabilis yung concrete compared to steel. Kasi ang steel construction natin, madaming process na dadaanan yan. Yung fabrication, tapos i-testing nila yan, yung mga butas, yung pag-generate, tapos ita-transport nila sa site, tapos assemble. Unlike sa reinforced concrete, available natin ng materials sa site, sa surround natin kasi maraming supplies na kuha. Sa concrete naman, ang nagiging advantage natin is fire resistant siya. Though may process pa rin kasi tayo sa steel construction na pwede natin siyang fire resistant. Nag-spray tayo ng entumicide paint. O dito sa Pilipinas, ang commonly natin ginagawa is pinaplasteran natin yung mga steel framings natin para maging resistant sa fire. Pero sa reinforced concrete construction kasi, mas madali natin siyang na-build dahil marami tayong mga workers na available dyan. Mga mason, karpintero, hindi tayo kailangan maghanap ng mga professionals talaga. Kailangan lang talaga yung supervision natin as an architect. Architect, follow-up question lang po. When it comes to durability naman po, ano po yung mas maganda? Ayun, pagdating sa durability kasi, hindi natin masasabi na mas magaling yung steel sa reinforced concrete. Kasi, nandiyan yung mga allied professionals natin, yung civil engineer. Sila yung bahalang mag-design ng structure natin para maging ideal sa isang lugar. Diba, dun sa question mo kanina, tungkol dun sa soil testing, dinidesign nila yung structure ng mga civil engineers with respect to dun sa environment na dun sa site. Halimbawa, nakita nila na medyo loamy yung lupa, pwede tayo mag-design ng either steel or ng reinforced concrete. Punta naman po tayo sa ano po ang pagkakaiba ng grade beam, floor beam, tsaka roof beam? Okay. Unahin natin sa grade B. Kung nakikita mo ngayon, ang nakalatag ngayon is grade B. Ang grade B may ginagamit kapag
medyo mababa ang natural grade line sa road. Ngayon, magpo-provide tayo ng grade fill para sa gagawin nating finish grade line, ang hahawak sa bagong earth fill na ilalagay natin sa site. Ngayon, pupunta naman tayo sa floor beam. Ang floor beam, tulad na itong example na to, ang site kasi na to, ang finish floor niya is ito yung level na to. Magpo-provide tayo ng floor beam para may hahawak dun sa slab on fill na gagawin natin para sa flooring. Okay. Lastly, ang roof beam. Ang roof beam ay ginagamit para mag-hold ng weight ng roof truss natin. Tulad nito. Architect, pagdating po sa layout, kailan po nagiging vertical at horizontal ang column? Okay. Sa ganyang paraan, na-encounter natin yan during design process. Dinedetermine natin kung along the wall, ang pinakamagandang term natin dyan is along or across the wall, yung nagiging position ng poste natin. So, dinedesign natin yung position ng columns depende sa area. Pag masyadong masikip yung area, ideally, pinoposisyon natin yung poste along the wall. Kasi na-maximize natin yung buong spaces. Sa halimbawa, itong case natin, across the wall siya niyan. So, okay lang yan dahil masyado naman malaki yung space natin na nagagamit. Pagdating naman po sa shape ng column, ano po mas safe gamitin? Circle or rectangle? Pagdating din sa shape na yan, tatlo yung pwede natin gamitin na example. Circle, square, at saka ng rectangular. Pero para masabi natin kung ano yung pinaka-ideal na gamitin is, ang sagot ko dyan personally is circle. Bakit? Kung maalala mo yung history of architecture natin, ano ba yung commonly na design ng mga ancient structures? Ano ba yung common shape ng mga poste nila? Circular, di ba? Diyan pumapasok yung Ionic, Doric, yung mga Greek orders. Ayan. Bakit proven na yung circular is ideal pagdating sa pagre-receive ng load? Kasi dahil circular yung shape ng poste, pag tumanggap ng load yan, nadidistribute niya equal sa lahat ng side yung loads. Unlike sa rectangular, ang pinaka-weakest point ng columns ay yung edge niya. Kaya kung pagsusunod-sunirin natin, ang pinaka-ideal na shape ng column is circle, susunod dyan yung square, pagkatapos ang list natin is yung rectangle. Maaari niyo po bang explain kung paano po yung connection process ng precast concrete to steel construction? Okay. So yan. Alam natin na yung steel ay mahina sa fire at saka sa corrosion. So kung i-situate natin yung steel column sa soil, napaka-prone yan sa corrosion. Ngayon, ang ginagawa nating alternative dyan is nagpo-provide tayo ng pedestal column. Yun yung mga mabababang height na column, tapos ipinapatong natin dyan yung MS plate o yung tinatawag na mild steel plate. Tapos doon natin i-weld yung steel column. Ayun, ganun siya. When it comes to structural construction, paano po kayo nakikipag-communicate sa civil engineer? Ayang madalas na misconception ng mga ibang profession sa atin dyan is parang nag-aaway yung civil at saka yung architect dahil parang nag-aagawan sila ng trabaho. Pero hindi ganun talaga yung process ng profession natin. Nagtutulungan yung engineer at saka yung architect during design at saka during construction phase. Halimbawa, magkakaroon tayo ng project na warehouse. Ang purpose ng engineer dyan is mag-design ng space. Tapos ang magde-design naman ng structural integrity ng structure is yung civil engineer. So hindi tayo nagagawa ng profession o ng trabaho. Nakikipag-coordinate tayo during design phase, schematics sa engineer. Pagkatapos binibigay nila sa atin yung layout nun. Tapos pwede natin siyang i-design yung spaces sa loob ng structure na yun. Yun naman po. Maraming salamat po sa nilaan niyo pong oras para po sa interview na to.
you po. And that concludes our vlog, Tackling Structural. We hope that you take this info in mind. And also, we would like to give thanks to Architect Gil Olete for sharing his expertise with us today. It's been truly enlightening. And to our viewers, if you have any questions or want to learn more about structural design, feel free to drop them in the comments below. Don't forget to like and subscribe for more insightful interviews. Hey!